Isa sa may pinakamalaking nakatagong Yamashita Treasure sa Luzon ang ating pag-uusapan ngayon. Saan ito? Ito po ang aking isi-share sa inyo. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back again sa aking channel. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong isi-share sa inyo ngayon tungkol po dito sa isa sa may pinakamalaking kayamanang naitago ng mga Japanese Imperial Army dito po, no, sa Luzon. Ito po ang aking isi-share sa inyo kung nasaan ito. Kaya tutok lang mga ka-treasure hunter. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga followers, subscribers, haters, mga bashers sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba. At ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So, continue na naman po tayo sa pagbabahagi ng mga idea tungkol po sa mga naitagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At para matuklasan ito, isa po sa ating pag-uusapan nga ngayon, ay tungkol po dito sa isa sa pinakamalaking may sikreto na naitago ng mga Japanese Imperial Army na kayamanan, dito sa kabundukan ng Luzon, sa Luzon, sa Luzon, lugar ng Luzon. So nabanggit natin ang ilan po sa mga lugar na kung saan posibleng napaglagyan ng mga Japanese Imperial Army ng mga ginto o iba't ibang klasing mga kayamanan na kanilang mga dala-dala noong Second World War. So itong ating isi-share sa inyo ngayon ay isa po sa napakalaking kampo, ng mga Amerikano, noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. Kampo ito ng United States of America dito sa bansang Pilipinas, na kung saan na-take over o nakuha ng mga Japanese Imperial Army noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. Saan ito? Ito po ay walang iba kundi sa Baguio City. Ito po ay ang Camp John Hay. Hindi po kayo nagkakamaling nakinig, Camp John Hay po ay isa sa may pinakamalaking sikreto na posibleng napagtaguan ng mga Japanese Imperial Army. Bakit? Bakit? Sapagkat ito po ay defense systems ng United States of America. May mga complex tunnel na mga malalaki na ginawa ang mga Amerikano sa ilalim po ng Camp John Hay, na kung saan na-take over ng mga Japanese Imperial Army. Sa makatwid, ang Camp John Hay ay may mga sikretong lagusan sa ilalim na ginawa ng mga Amerikano, subalit nakuha ng mga Hapon at wala na tayong makikita ngayon. May mga daanan daw dyan na kung saan tagusan mula sa teachers camp, Pakdal, Mansyon, din Camp John Hay, kilometro ang tunnel na nasa ilalim ng Camp John Hay, at posibleng ito ay may mga nakatago, may mga nakalagay kasi isinirado Kapag ang isang kwarto ay pinadlakan,
ang isang budiga ay pinadlakan, ay mayroon talagang naitago dito sa loob o nailagay sa loob kasi napadlakan ito, no? Nalagyan ng lock, kumbaga. At kapag nilak, may protection, siyempre may mahalagang bagay sa loob, no? Yan po ay ayon sa ating analyze lamang. So, pag-usapan pa natin kung bakit, no, mayroong sikreto ang Camp Janhay. Bago ito na take-over ng mga Amerikano, ay dati na itong may mga tunnel noong unang panahon na ginawa ng mga Kastila, no? Kasi na turn over ito ng mga Kastila sa mga Amerikano, din na take over naman ng mga Japanese Imperial Army noong digmaan, at ito nga ay napaglagyan ng mga sikreto sa ilalim ng Camp Janhay at napaglagyan ito ng mga iba't ibang klaseng treasure na dala-dala ng mga Hapon. Sa katunayan, marami tayong kakilala, no, na nagsasabing nakakuha sa itaas ng Camp Janhay ng mga giveaways, no, na mabababaw lang. Mayroon akong kilalang igurot, no, na nakakuha siya ng mga coins at mga precious stones. May mga budang maliliit na mababaw lang sa puno ng pine tree, no? At mayroon ding mga Buddha pa daw dyan na hindi pa nakuha, no, dyan sa Camp Janhay. At mayroon pang mga gold bars talaga na napakarami sa ilalim ng Camp Janhay, ayon po sa ating source, no, yung live pointer, pero namatay na yung live pointer na yun at yung anak na lang, no. May mga nakakausap tayo na nagpapatunay na mayroon pang mga sikreto mismong sa ilalim ng Camp Janhay. At mayroon din tayong makikitang patunay sa mga sinyal o sign na mga bato, no, diyan mismo sa loob ng Camp Janhay. Mga pine tree, mga lumang kabiti na may mga sign na heart, no. Pag sinabing heart shape, ito ay tunnel. May tunnel sa ilalim na malaki sikreto. At mayroon ding mga kwadradong mga kahon, no, na posibleng ito ay breather o air amplifier ng mga Japanese Imperial Army para humigop ng hangin doon sa kanilang sikretong tunnel sa ilalim para makahinga sila, no? At mayroon din daw mga sikreto pa dyan, no, na hindi pinapagalaw sa loob mismo ng kampo sa Janhay. At isa din sa nadiskubre ko dyan, no, nang pumasok ako, ay mayroon diyang mga bato na mga kurting paang malalaki, no. Yan ay sign ng Yamashita treasure na napakalaki na nailagay sa loob mismo ng Camp Janhay. Yung paa, no, big foot, no. May Buddha yan kasi foot at napakalaking paa. At yung hugis mismo ng mga golf course na may tubig ay ginawang marker din, no? Parang mga hugis puso yung style ng mga pinaglagyan ng tubig sa golf course. At saka sa golf course ay may sikreto pa sa ilalim niyan, no? Possible kasi kumakatas ng parang dagta ng ginto yung ilog doon na maliit na may lumalabas kapag tuwing tag-init, no, doon sa may ilalim ng mga golf course, no, sa tubig. Posibleng may link ito sa tunnel, itong exit ng tubig, kaya posibleng dumaan sa ibinababad na mga boxes of gold, no, na ipinipreserve yung tubig sa ilalim at nagkakaroon ng mga moist. At yung metal kasi pag nababad sa tubig, mayroong mga parang kalakalawang, no, kapag tumagal ang panahon. At lumalabas na ito after 70 years, no, more than 70 years, ay makikita natin na may mga naglilik, no, na mga evidence of moisture ng mga metals, no, dyan sa Camp Janhay. Sa bukod pa dyan, no, ay marami pang sikreto maliban dyan kasi hindi lang iisa ito. Posible yung mga old cottage dyan, no, lumang mga kabiti, no, yung mga kabiting antigo ay may mga giveaways dyan
na posibleng hindi pa nakukuha. Yung iba nakuha na, at yung mga malalaki ay hindi talaga basta-bastang makukuha yan. Kaya sa tingin ko, pag inirecover ito ng gobyerno, siguradong mapapaalis yung mga bahay na nandyan sa loob ng Camp Janhay kasi ay government ang kukuha niyan. Possible kasi kung ordinaryong tao lang ay hindi basta-basta kailangang sirain mo talaga yung area o hukayin mo ng napakalalim bago mo makuha yung label ng pinaglagyan ng mga treasure sa ilalim ng tunnel, no, o sa tunnel ng mga ginawa ng mga Hapon o pinagtaguan ng mga Japanese. So malinaw na may mga katibayan, may mga kwento, live pointer, no, tungkol dyan sa sikreto ng Camp Janhay na isa po sa may pinakamalaking pinagtataguan ng kayamanan ng mga Japanese. At bukod pa dyan, siguradong may mga weapon yan, may mga bomba pa siguro yung nakapreserve sa ilalim ng tunnel, no, sa loob ng tunnel na natabunan o tinakpan lang kasi pag sinabing kampo ay tsak may mga bala yan, may mga iba't ibang armas pa yan na kung saan nakatago sa ilalim na hanggang sa ngayon ay posibleng active pa ito, no, delikado pa. Kasi kampo kasi yan talaga. Kapag mga kampo, yan po ay mga iniimbakan ng mga iba't ibang klaseng kagamitan na pangdigma, no? Yang Camp Janhay na yan. Kaya malinaw na may mga ebidensya talaga, no? Hindi haka-haka lamang. So sa mga nakikinig na ating viewers, no, na may alam ay pwede po kayong magkomento tungkol po sa ating naging topic ngayon. Paki-comments na lamang po sa ating comment section para po makapagdagdag ng katibayan o patunay sa atin pong mga taga-subaybay o taga-panood. No? Sana po ay nakapagbigay ito sa inyo ng informasyon, no, ideas sa mga lugar na kung saan pinagtataguan ng mga Hapon ng kayamanan dito sa iba't ibang panig sa angmang sulok sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.